Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. Siyempre, magandang araw na rin sa mga listeners at viewers ng MOR Entertainment. Ako nga pala si Mariano. Pero kung pwede, Iano na lamang ang itawag niyo sa akin. 57 years old na ako, pero malakas pa naman. Nakatira ako sa probinsya na pinalilibutan ng bukid. Pero kahit papaano, hindi naman kami masyadong nalalayo sa mga syudad. Matagal ko ng paborito ang Dear MOR, Popoy at Bea. Mga panahon pa lang ng Dear Hasmin, kasama ang yumaong si DJ Hasmin, avid listener na talaga ako. Gustong-gusto kong ibahagi ang kwentong pag-ibig ko kahit noon pa. Pero itinakda siguro ng Panginoon na maghintay ako hanggang makaabot ngayong taon. Popoy at Bea, ang kwento kong ito ay may kinalaman sa babaeng nagngangalang Bertita. Pero Tisay na lang for short. Bagay na bagay sa kanya ang palayaw niya kasi may pagkatisay nga talaga si Tisay. Dito sa probinsya ay pinanganak si Tisay pero laking Maynila siya. Kilala ng mga magulang ko ang mga magulang niya. Pero hindi pa kami nagkakakilanlan ni Tisay habang lumalaki kami. Formal ko lamang siyang nakilala noong 20 years old na kaming dalawa. Fiesta noon dito sa amin at umuwi ang pamilya ni Tisay para manirahan sandali sa probinsya. Tandang-tanda ko yung gabing yun, Popoy at Bea. May pinuntahan kaming handaan ng best friend kong si Andoy. Ang daming mga bisita. Pero si Tisay lang ang nakakuha ng atensyon ko. At sa tulong ng napaka-matinik kong kaibigan na si Andoy, ay nagawa kong makilala si Tisay. Ang problema, hindi ako katulad ng ibang lalaki, Popoy at Bea. Torpe, mahiyain, at introvert ako. Hirap ako pagdating sa pakikipagkilala. Hindi ako marunong mag-umpisa ng conversation. Kaya nakuha man ni Tisay ang atensyon ko, ay hirap naman akong makuha ang atensyon niya. Uy, Yano. Oh, Andoy. Ano nangyari? Nasaan na yung pinakilala ko sa'yo? Si Bertita? Oo, si Tisay, malamang. Bakit? May pinakilala ba akong iba sa'yo? Andun. Andun? Saan dun? Kasama nung isang kaibigan niya, malapit sa may handaan. Oy, bakit nandito ka? Bakit hindi ka kasama ni Tisay? Kaya nga kita dinala dito nang makilala mo yung pinsan ko eh. Ito talaga oh. Andoy, ayaw naman nata sa akin ng pinsan mo eh. Malamang. Alam namang magustuhan ka niya agad kakakilala niyo pa lang. Hindi yun ang ibig ko sabihin eh. Parang hindi naman interesado makilala pa ako eh. Kinakausap mo ba? Nagtatanong ka ba? Tumitingin ka ba ng diretso sa mata ha? Ayan na nga ba sinasabi ko sa'yo, Yano eh. Alam mo, sa totoo lang, parehas nating alam na magandang lalaki ka. Oo, matagal ko nang tinanggap na mas lamang ka sa akin sa muka. Pero Yano, sa ating dalawa, sige nga, sinong pinuputaktin ng babae? Ako Yano. Alam mo bakit? Kasi magaling ako makipag-usap. Yung kapugian ko, nasa bunganga ko. Kaya hindi ka ba nababahala? Bunganga ko palang taob na yung buong pagmumukha mo. Yan na bang gusto mong gawin ko? Matanong muna kita. Type mo ba pinsan ko? Oo naman. Maganda siya. Maganda? Gusto mo pa ba siyang makilala? Nakikita mo ba yung sarili mo na kasintahan siya? Kasintahan agad, Andoy? Oo, yan. Yan ang isa pang problema sa'yo. Bakit mo pa kakausapin ng isang babae kung wala ka namang balak gawing nobya? Ano ba hanap mo, manikurista? Hindi ba pwedeng kaibigan muna? Yano, lahat na ng babae sa lugar natin kaibigan ang tingin sa'yo.
Hindi pa sapat yun? Ano ba talaga? Gusto mo ba yung pinsan ko o hindi? Gusto ko. Kaya lang, ayoko namang isipin yung pinagbabalakan ko kagad siya. Huwag kang mag-alala. Mas maan mo pa sa tupang galayang itsura mo. Hindi ka nga makatingin ng diretso sa kanya tapos iisipan ka pa niya ng masama. Ano bang gusto mong gawin ko? Kahapon ko pa sinasabi sa'yo yung mga gagawin mo Kulang na lang ilista ko yung mga itatanong mo. Ay nako. Ganito na lang. Mag-offer ka na ihatid siya sa kanila. Tapos, alalahanin mo yung mga sinabi kong itanong mo. Ang importante mag-usap kayo. Yung magkaalaman kayo ng kung ano-ano. Step 1 pa lang yun. Ano, kaya mo? Ihatid siya? Oo naman. O sige. Patapos naman na yung kainan Lapitan mo na. Tsaka tumingin ka sa mata, sa mata. Huwag kang tumingin sa sahig. Wala dun yung kinabukasan mo, naiintindihan mo. Sige, akong bahala. Akong bahala ka dyan. Dali na, lapitan mo na. Nako, Beth pagbalik ko talaga ng Maynila, pupuntahan ko yung sinasabi mong kainan. Kapag ikaw nahuli ko nagsisinungaling sa akin, Ay nako, maniwala ka sa akin. Hindi kita niloloko. Pag Kaya ako, mo yan, tama Yano. ang bayaran mo ako ng 50 pesos Ay, di sa'yo. Yung kaibigan ng pinsan mo. Tisay? O, bakit? Kasi, patapos na daw yung kainan. Baka lang ka ako uwi. Baka gusto mo nang kasabay? Kasabay? Hatid na kita? Hahatid mo ako? Oo, sana. Ayoko nga. Sige, salamat. Una na ako. Ahoy! Kumusta mga binibini? Anong pinag-uusapan nyo? Hi, Beth. Hello, Andoy. Ano nga, Tena? Etong kaibigan mo, gusto ihatid si Tisay. Talaga ba? Oo, kanina pa nga niya sinasabi sa akin tara na, Beth. Uwi na sila. Uwi na rin tayo. Uwi na kita. Oo, ano yan, Andoy, ha? Anong ganap yan? Ihahatid ka ni Yano pa uwi. Kami ni Beth may gagawin pa. May gagawin tayo? Oo, meron. Basta may gagawin tayo. Gay, Yano. Ingatan mo yung pinsan ko, ha. Tisay, umuwi ka na. Sabi ng nanay mo hanggang alas 11 ka lang pwede. Hoy, kailan niyo sinabi yun? Ngayon lang, nabasa ko isip niya. Beth, di ka na. Saan tayo pupunta, huy? Tignan mo tong tarantadong to. Ha? Hindi ikaw, yung pinsan ko. Bale, tara. Ano pa nga ba? Teka, alam mo ba kung saan ako nakatira, ha? Bali ihahatid ko pala sarili ko, no? Tas nakikisabay ka lang. Pwede mo namang sabihin sa akin yung address Tapos, ako nang bahala. Ewan. Sumunod ka kung gusto mo. Ayoko nang pabagal-bagal, Oo. Ma, alis na ako! Wala ka na ipapahabol, kung ano lang yung nasa listahan. Alis na ako! Tisay. Naku naman yan, no? Anong ginagawa mo sa labas ng bahay namin? Walang yaka, nagulat ako sa'yo. Pasensya na. Napadaan lang ako. Nagkataong nakita kita palabas ng bahay niyo. O ano naman? May pupuntahan ka? Meron, malamang. Gusto mo, hatid na kita. Ayan ka na naman. Ihahatid mo ko Alam mo ba kung saan ako pupunta? Hindi. Pero kahit saan pa yan, hatid kita. Sa impyerno? Ha? Wala. Bahala ka. Pumuntot ka kung gusto mo. Sige. Salamat ha. Salamat ka dyan. Bitbitin mo yung bayong nang may silbi ka naman. Sa palengke punta ko. Palengke? Sige.
Tisay, Punyemas ka! Sinasabi ko na nga ba makikita na naman kita eh. magandang gabi, Tisay. Ano na naman ha? Ihatid mo na naman ako. Paano mo... Paano ko nalaman? Malamang wala ka ng ibang alam gawin kundi ihatid ako. Diyos me, Yano, baka bukas makalawa gusto mo na ako ihatid sa huling hantungan ko ha? Puro ka hatid-hatid? Wala ka bang ibang alam kundi maghatid? Pumasada ka na lang kaya. Pasensya na, Tisay, ha? Ano kasi, nag-aalala lang ako sa'yo, baka kasi mapano ka sa daan. Ano naman kaso sa'yo, Yano? Bakit ka nag-aalala? May gusto ka ba sa akin? Type mo ba ako? Yano, tatapatin na kita ha. Kung may gusto ka sa akin, aba hindi mo ako dadaan sa pahatid-hatid lang. Ayus-ayusin mo, bigyan mo ako ng bulaklak, ng pagkain, ipasyal mo ako. O kaya pumunta ka sa bahay, magpakilala ka sa magulang ko. Naiintindihan mo? Oo. At saka, matuto ka ngang magsalita, Yano. Sabihin mo sa akin, Tisay, gusto kita. Hindi yung bigla-bigla ka nalang susulpot kung saan. Tisay, gusto kita eh. Yan, ganyan, mag-practice ka. Tisay, gusto kita. Oh, mas maayos yun ha, dapat... Tisay, gusto kita. Ano yan, practice pa ba yan? Hindi. Seryoso ako, Tisay. Gusto kita. Di good for you. Mabuti na yung malinaw. Pwede ba kita maging nobya? Habayano! Atat ka? Hindi mo pa nga nagagawa yung mga pinagagawa ko sa'yo eh. Pwede ko naman gawin yun habang nobya na kita eh. Ay, iba rin. Nako, Yano buong akala ko para kang santo sa bait. Parang mali yata yung akala ko. Hoy, Yano, bayad muna bago serbisyo. Manligaw ka muna bago kita sagutin. Yan kung sasagutin kita. Hindi mo ba ako gusto? Yano, pinaglalaroan mo ba ako? Ha? Ha? Hindi ah. Bakit parang nanguhuli ka? Nanguhuli? Nanguhuli nung... May dapat ba akong hulihin? Wala. Diyan ka na nga. Nakakairita ka. Teka, may mali ba akong sinabi? Wala! Wisit ka! Popoy at Bea, doon ko na nga nahuli ang mailap na si Tisay. Pagkatapos nga noon ay nanligaw na ako sa kanya. Ginawa ko ang lahat ng mga sinabi niya sa akin. Sa katunayan nga, wala akong ginawa na hindi sinabi ni Tisay. Matindi ano? Saan ka nakakita na yung nililigawan pa ang magtuturo sa manliligaw kung ano ang dapat niyang gawin? Pero kahit papaano naman Popoy at Bea ay sinubukan kong higitan pa yung mga utos at mga bilin ni Tisay. Kumbaga, pag sinabi niyang dalhan ko siya ng bulaklak, dinadalhan ko siya ng halos gapunong bulaklak. Kapag sinabi niyang dumalaw ako sa bahay nila at dalhan siya ng merienda, buong pamilya, pati kapitbahay, dinadamay ko na. Kaya kalaunan ay napasagot ko na rin si Tisay. Isang bagay na hindi inasahan ng mga taga sa amin. Magkaiba kasi kami ni Tisay. Una sa lahat, sa kulay pa lamang ng balat, kape ako, gatas naman siya. Sa ugali naman, kung anong mahiyain ko, ay siya namang kinalakas ng loob ni Tisay. Outgoing siya at very vocal sa lahat ng bagay, na siya ring ikinaganda para sa relasyon namin. Kasi ang laki ng pinagbago ko simula nung naging nobya ko na nga si Tisay. Nabawasan na ang pagiging mahiyain at pagiging uutal-utal ko. Tinuruan ako ni Tisay kung papaanong makihalubilo at makisama sa ibang tao. Kung dati parang hangin lang ako sa mata ng iba, pero nung naging kami nga ni Tisay, kahit papaano naman, ay marami-rami na ang nakakapansin sa akin.
Tisay, halika na. Nalagay ko na sa sasakyan yung mga gamit natin. Sina Andoy at Beth, nasa na? Oy! Sakto, andito na pala sila. Oy! Pasensya na, ngayon lang kami Late na ba? Bakit ang tagal nyo? Ito kasing si Beth may sinama. May sinama? Oo, ayun Hello! Naku, pasensya na Late na ata kami nakarating. Oh, Beth, sino yung kasama mo? Uy, okay lang ba kung isama natin tong pinsan ko? Mag-isa lang kasi siya sa bahay Oh, wala namang problema. Nga pala, ito si Martina. Nagbabakasyon siya sa amin ngayon. Martina, ito yung best friend ko, si Tisay. Hello po. Si Andoy, kilala mo na. At si Yano. Hello. Hi, akin na yung bag mo. Ilalagay ko na sa loob ng sasakyan. Naku, wag na. Ang bigat nito, ako nang magbibitbit. Akin na, huwag ka na mahiya. Para sama-sama yung mga bag natin. Kami na ni Ando yung magbibitbit. Sigurado ka? Oo naman. Para hindi ka na mahirapan, mahaba ang biyahe natin eh. Sige, ito. Salamat, Yano. Walang problema. Okay na? Okay na kayo? Pwede na tayo umalis? Oo, tara. Sakay na kayo sa van. Yano? Mga gaano pa tayo katagal? Konti na lang, Martina. Wala pang isang oras. Sige. Bakit? Nababanyo ka ba? Hindi naman. Sabihin mo lang, ha? Hindi kasi inaalala lang kita. Baka kasi pagod ka na. Ha? Hindi. Wala to. Sabihin mo lang marunong akong magmaneho. Pwede kitang palitan. Hindi, ayos lang. Relax ka lang dyan. Ako nang bahala sa inyo. Sige, sabi mo eh. Pero seryoso ako pag gusto mong magpahinga, sabihin mo lang. Sige. Aray! Lapaso ako. Yano, kunin mo na tong mga inihaw. Sige, akin na. Yano? Pwede na ba tong inihaw na bangus? Oo. Gusto mo? Oo, sana eh. Sige, teka. Akin yung plato mo. Ito Teka, tatanggalin ko lang tong foil, ito. Teka, kaya mo bang ubusin yung isang buong isda? Yan na naman eh. Mukha ba akong matakaw? Hindi. Ibig ko sabihin, wala naman kaso kung kaya mong umubos ng isang buong bangus. Siyempre hindi. Mabuti pa, hati na lang tayo. Sige, pwede rin. Teka, huwain ko ito. Salamat. Tikman mo nga kung ayos yung timpla ko. Sige, teka. Masarap. Talaga? Oo, pwera biro. Ayos. Sige, kain ka lang. Ikaw din. Yano. Sarap yan. Oo. Masarap daw pagkakatimpla ko, sabi ni Martina eh. Sarap na sarap kang kumain eh. Baka gusto mong bigyan yung mga kasama mo. Oo nga pala. Excuse me lang, Martina. Sige lang. Andoyo, kuha ka na dito. Wag ako unahin mo, si Tisay. Oo. Pupuntahan ko naman talaga siya pero kuha ka na dito. Hindi, sige, ako nang bahala. Puntahan mo na si Tisay. Kurado ka? Sabi nang puntahan mo na si Tisay eh. Oo nga, pupuntahan ko na. Teka, ba't ganyan itsura mo? Wala, puntahan mo na si Tisay. Ang kulit! Oo, ito na. Problema nitong si Andoy.
Tisay? Tisay? Oh, anong ginagawa mo dito sa cottage? Halika na, kain na sa labas. Wala akong gana. Anong walang gana eh? Huling kain mo kaninang tanghalian pa. Tsaka anong oras na oh? Alas 8 na. Wala nga akong gana. Matutulog na ako. Pagod ako. Pagod? Saan ka naman napagod? Wala yan, no. Trip ko lang mapagod. Tisay naman eh. Pagod nga ako. Ang kulit. Ay, sige, sabi mo eh. Labas ka na lang pag gutom ka na ha. Labas na ako. Enjoy na enjoy ka siguro, no? Ha? Saya ka? Saya mag-beach? Ha? Ano sinasabi mo? Alam mo, Yano, nung nakilala kita, tanggap kong mahina kapag dating sa babae. Pero ngayon higit 1 taon na tayo. Parang hindi naman ako maniwala na napakahina mo pa rin pumikap ng mga senyales. Ano? Teka, Tisay, hindi kita naiintindihan. Alam mo, buong araw tayo magkasama, pero parang hindi mo ako nakikita. Teka, Tisay. Mas madaming beses mo pa kausap yung Martina na yan. Makaalalay ka sa gamit niya, sa paglalakad niya. Bawat tanong niya, sinasagot mo. Bawat hiling niya, pinagbibigyan mo. Makasikaso ka sa kanya, parang kala mo napakabait mo. Teka nga, Tisay. Ano ba pinagsasabi mo? Malamang aasikasuhin ko yung bisita. Bagong kakilala lang natin siya, di ba? Yano, hindi mo trabaho asikasuhin yung bagong kaibigan mo. Ang trabaho mo, asikasuhin yung nobya mo. Sa sobrang bait mo, sa sobrang palakaibigan mo, nakalimutan mo na ako. Hindi ko nga alam kung ang ka ba talaga o talagang sinasadya mo eh. Hindi mo napansin na halos hindi mo na ako kinausap buong araw? Hindi mo man lang ako hinanap? Abalang-abala ka maging tourist guide ng Martina na yon? Umamin ka nga, kinikilig ka ba? Type mo siya? Teka, Tisay, syempre hindi. Oh, maniwala ako sa'yo. Hindi nga. Hindi ko na napansin na na madalas ko na pala siyang nakakausap. Kasi hindi mo naman ako pinapansin. Hindi mo ako tinatawag. Tsak wala ka naman pinapagawa sa akin o inuutos. Aba, Yano, ako pa sinisisi mo? Hindi naman sa ganun. Para linawin ko sa'yo, hindi ko kailangang kunin ang atensyon mo. Kusa mo dapat ibigay sa akin yun. Hindi ko kailangang utusan kang gawin ng ganito o ganyan. Dapat ikaw mismo yung makaisip sa sarili mo kung ano ang kailangan mong gawin. Para sa akin. Para sa akin, Yano, hindi para kung kanino. Ay, Tisay, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Hindi ko napansin yung mga kilos ko. Akala ko ayos lang. Wala naman kasing mali siya sa akin eh. Hindi ko lang talaga napansin na, ayun, napabayaan kita. Pasensya na. Yano, ilang taon ka na ba ha? Dapat marunong kang bumasa ng sitwasyon. Wala mang mali siya sa'yo, paano dun sa isa? Parang hindi nga yata alam ng babae na yun na nobya mo ko eh. Alam naman ata niya eh. Kung alam man niya, wala siyang pake. Alam mo kung bakit? Kasi sa mga kinikilos mo, parang wala ka rin pake. Tisay, pasensya na. Mali ako. Huwag ka na magalit. Please, tama na. Hindi tayo mag-away. Pasensya na. Ayusin ko yung sarili ko. Huwag ka na magalit. Hindi ko sinasadya. Please, hindi ko sinasadya. Etong tatandaan mo, Yano ha. Kung gusto mong magtagal tayo, sa kahit anong sitwasyon, wala kang ibang uunahin kundi ako. Wala rin akong ibang prioridad kundi ikaw. Siyempre bukod sa pamilya natin, at kapag nakita ng ibang tao na wala na tayong oras para sa isa't isa, hindi na sila mangangahas na sumingit sa pagitan nating dalawa. Naiintindihan mo? Yes, ma'am. Tatandaan ko yan. Sige na. Kuha mo ako ng pagkain. Kinutom mo ako sa konsumisyon eh. Popoy at Bea, yun ang kauna-unahang pagkakataon na nag-away kami ni Tisay nang dahil sa ibang babae. Inaamin ko naman na merong parte sa akin ang natuwa sa atensyon na ibinigay sa akin ni Martina. Bukod kasi kay Tisay ay si Martina lang ang babaeng nagpakita ng interes sa akin. Wala naman akong balak na gumawa ng kalokohan. Nalingat lang talaga ako panandalian. Pero dahil sa away naming yun, natutunan ko ang isang mahalagang leksyon. Ang unahin palagi ang partner mo sa kahit anong sitwasyon. Iba-iba tayo ng takbo ng relasyon, Popoy at Bea. Pero sa amin ni Tisay, yon ang talagang gumana at nagpatagal sa aming dalawa.
At lumipas nga ang ilan pang taon, wala na kaming naging malaking problema ni Tisay. Kaya naman niyaya ko na rin siyang magpakasal. Pero hindi sang-ayon ang lahat sa ginawa ko. Lalo na nga sa side ko. Panganay kasi ako sa magkakapatid, Popoy at Bea. Nung nawala ang mga magulang namin, ay sa akin ibinigay ang mga naiwang pag-aari ng nanay at ng tatay namin. Hindi naman kalakihan ang mga iniwan nila pero sapat na para mamuhay kami ng komportable. Ibinigay ko na sa mga kapatid ko ang parte nila at higit pa. Pero hindi sila nakontento. Pumupunta-punta pa rin sila sa akin para humingi ng ganito o ng ganyan. Isang bagay na palaging pinupulis o binabantayan naman ni Tisay. Ayaw kasi ng asawa ko na naaapi o naaabuso ako. Kaya naman nagkaroon ng alitan si Tisay at ang mga kapatid ko. Alitan na nag-umpisa sa unang taon namin bilang mag-asawa hanggang lumipas na nga ang napakahabang panahon. Hindi ko kasi pinapatulan ng mga kapatid ko, Popoy at Bea. Kapag nagsasalita sila ng laban sa akin, ay tahimik na lamang ako bilang kuya. Para kasi sa akin para wala ng gulo. Basta manatili na lamang akong tahimik. Piano, nabili mo na ba yung mga delata at saka mga biskwit para sa tindahan? Oo. Magbubukas ka na ba? Oo, tanghali na eh. Sige, tulungan na kitang ilagay yung mga delata. O sige, tapos ikaw muna magbantay ha. Hihiwain ko lang yung mga sangkap para sa pananghalian natin mamaya. Madami-dami yun para hindi ako magmamadali mamaya. Sige, walang problema. Saan ko ilalagay itong mga kaunang delata? Sa gilid na lang. Ano yun? May tao ata sa gate. Tignan mo nga yan kung sino. Sige, teka. Sino yan? Teka. Oy, kuya, musta? Paeng? Pwede bang pumasok? Oh, ano ginagawa mo dito? Sige, teka. Musta, kuya? Oh, ano nga tin? Eto, ayos lang. Ano sadya mo? Wala, gusto lang kitang bisitahin. Oh, mga bata, andyan? Ganitong oras, wala. Nasa eskwelahan. Si Tisay. Yung ate mo? Nandun, sa may tindahan. Ikaw, ginagawa mo? Wala ka ba? Hindi naman. Nag-ayos lang ang tindahan. Gusto mo magkape? Tara sa loob. Hindi, ayos lang. Dito na lang. Oh, ano bang sadya mo talaga? Kasi, gusto ko lang sanang itanong kung kanino nakapangalan yung 3 truck ni Tatang. Yung mga pambiyahe ng bigas? Yun. Sa akin, bakit? Sa'yo? Kuya, ba pwedeng palipat mo na sa akin? O bakit? Kailangan ko Paano kailangan mo? Di ba binigay ko na yung parte mo doon sa pinagbenta ng lupa? Kuya naman, ilan ang anak ko? 5. Sila ate, ilan ang anak? 1, 2. Tingin mo kakasya sa mag-aanak ko yung perang binigay mo? Paing, higit pa nga yun sa gustong ibigay ni Tatang sa'yo Wala na akong naging parte doon sa lupang yun. Binigay ko na rin sa inyo. Ito mga truck na lang natira sa akin. Hindi mo naman magagamit yan Napaparentahan ko naman. Bakit salat ka ba sa pera ha? Hindi naman sa ganoon. Pero gaya mo, may pinag-iipunan din akong pamilya. Kailanganin ko rin yung... Hirap sa'yo kuya O ano? Maayos naman yung buhay mo Nakikita mo ba yung buhay ko? Hindi ka ba naawa sa akin? Paeng, kung kailangan mo ng pera, kung gusto mong umira, mapapairam kita. Huwag mo lang galawin yung mga truck ko. Pahihiramin mo ko. O tapos sino maniningil sa akin? Yung asawa mo? Wag na kuya. Kung gusto mong matahimik tayo, ibigay mo na yung mga truck sa akin at hindi na kita gagambalain. Pag-isipan mong mabuti yan. Aba Paeng, nandyan ka pala. Ano nga may kailangan ka na naman sa kuya mo. Wala ka na dun. Pasensya na, yan dyan lang yung tindahan namin. Narinig kong may hinihingi ka na naman sa asawa ko.
Kulang pa ba, Paeng? Kulang pa lahat ng meron kayo? Halos wala nang natira sa kuya mo eh. Yung mga truck na lang, kukunin mo rin? Kusa mo bang kagustuhan yan o inutos sa'yo ng mga ate mo? Uulitin ko, Ate Tisay. Wala ka na doon. Ay, Paeng, imposibleng wala akong kinalaman doon. Pag-aari ng asawa ko yung gusto mong kunin. At ang pag-aari niya, parang akin na rin. Kulang ka sa pera? Bakit hindi mo subukan maghanap buhay? Gaya ng ginagawa ng kuya mo. Wala na kayong ibang alam gawin ng mga ate mo kundi ubusin yung kwarta ng kuya nyo. Pangarap nyo bang maghirap siya? Yun bang magpapatigil sa inyo? Alam mo, Ate Tisay, sa totoo lang, masaya naman kami. Maayos kaming magkakapatid. Pero ewan ko kung ano nangyari. Dumating ka lang, saka kami nagkawatak-watak. Kung ano-ano na kasing sinusulsul mo sa kuya namin. Kung ano-ano kasing kalokohan ang pinagagagawa nyo sa asawa ko. Mga abusado kayo. Kinakawawa nyo si Yano para sa pangsarili nyong interes. Usapang pamilya namin yun, anong pake mo? Pues, yung hinihingi mo sa kuya mo ngayon pag-aari namin. Wala ka ring paki doon. Alam mo ikaw, ang tagal-tagal ko na nagtitimpi sa'yo, konting-konti na lang masasakal na kita. Ano? Ano? Manahimik ka nga! Alam mo kung sino nagtitimpi dito? Ha? Ako! Abusuhin niyo na ako pero wag na wag mong magagalaw-galaw ang asawa ko! Ha? Subukan mong pagbuhatan ng kamay si Tisay. Kakalimutan kong kapatid talaga kita! Yano, tama na! Hindi na makahinga si Paeng! Naku, baka mapatay mo pa! Yano! Bitiwan mo na si Paeng! Yano! Tama na! Yano! Yano! Ay, bitawan mo si Paeng! Mapapatay mo! Yano, isa! Mayas ka sa pamamahay ko! Hindi ko ibibigay sa yung gusto mo. Bahala ka sa buhay mo. Mayas ka na! Alis! Yano, atong kape mo. Maliligo ka na ba o susunduin mo muna yung mga bata? Susunduin ko muna pagkatapos ko magkape. Sige. Tisay? Bakit parang iba yata yung mukha mo? Parang may iniisip ka na di ko maintindihan. Buong araw kang walang imik. Ano ba problema? Wala. Hindi lang kasi ako, hindi lang ako makapaniwala sa ginawa mo kanina. Yun ba? Akala ko kasi kilalang kilala na kita eh. Pero yun ang unang pagkakataong nakita kitang nagalit ng ganon. Parang yun nga lang ata yung pagkakataong nakita kitang galit sa tagal nating magkasama. Tisay, walang sino mang nakakakilala sa akin ng lubos kundi ikaw. Mas kilala mo pa ako kaysa sa sarili ko. Pinakita mo kanina. Hindi ko rin sana magagawa ko yun sa sarili ko pang kapatid. Kaso Tisay, nagdilim talaga yung paningin ko sa kanya. Lalo na nung nakita akong inaambangan na niya. Hindi ako makakapayag, Tisay. Kahit sinong taong manakit sa'yo, kahit kapatid ko pa, hindi ko sasantuhin. Tama ka naman. Ikaw nga na sarili kong asawa. Hindi mo pa ako nasaktan kahit kailan. Tapos si Paeng pagagawa sa akin nun. Hindi rin ako papayag, no? Bakit parang nagiba yung mood mo? Natakot ka ba sa ginawa ko? Hindi naman ako natakot sa'yo. Asawa kita eh. Syempre, natakot ako para sa kapatid mo. Kung hindi pa kita pinigilan, baka napano na si Paeng. At naku, panigurado. Ako na naman ang sisisihin ng mga kapatid mo. Ako na naman ang masama sa paningin nila. Hayaan mo na sila. Hindi ko naman sila kailangan eh. Ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang importante sa akin. Aba, mabuti alam mo. Pero pasensya ka na, Tisay. Napakagulo talaga ng pamilya ko. Kadalasan sa mga konsumisyong pumapasok sa atin dahil sa pamilya ko. Kaya pasensya ka na. Naku, Yano. Wala yun. Gaya nga ng sinabi mo, hindi ko rin sila kailangan.
Ikaw rin ang kailangan ko. Ikaw rin ang importante sa akin. Higit kahit kanino. Popoy at Bea, sabi nila, blood is thicker than water. Wala daw hihigit sa kapamilya. Pero hindi ako naniniwala doon. Minsan, mas higit ang pagmamahal at proteksyon na makukuha mo sa taong hindi mo kadugo. At napatunayan ko yun sa asawa kong si Tisay. Si Tisay lamang ang tunay na nagmamahal sa akin. Matapang, matalak, o maldita man ang tingin ng ibang tao sa kanya, iba naman ang ipinararamdam niya sa akin. Alagang-alaga ako ng asawa ko, Popoy at Bea. Siya ang the best partner sa akin. At siya rin ang the best mother para sa mga anak namin. Kaya importante talaga ang matuto tayong pumili ng tamang kaparehas sa buhay. Lalo na kapag kayo ay mag-aasawa na. Huwag nyo lang tingnan ang panlabas na anyo o ang kilig na dala ng karelasyon ninyo. Itanong nyo muna sa sarili ninyo kung matutulungan ba ako ng taong ito sa pagharap sa buhay? Maaasahan ko rin ba siya? Kaya ba niya ang buhay sa hirap at hindi lang sa ginhawa? At higit sa lahat, magagawa ba niya akong akayin kapag hindi ko na kaya? O madali lang niya akong iiwan kapag ako'y walang-wala na? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Tisay. Popoy at Bea, alam niyo naman siguro yung kasabihang happy wife, happy life. Totoo yun. At napatunayan na yun sa ilang pag-aaral tungkol sa love and relationships. Kapag masaya kasi ang babae sa relasyon, the more na gumagawa sila ng mga bagay na ikasisiya rin ng partner nila. At sa kaso namin ni Tisay, the more na ginagawa ko ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya, doble-doble pa ang balik nun sa akin. Simple lang naman. Pagsilbihan mo ng tama ang asawa mo. Huwag kang gumawa ng kahit na ano na ikagagalit niya. At kung mauuwi man sa isang away, tanggap ko na ang pagtalak ay para sa babae. Kung ano man ang opinyon ko, sasabihin ko iyon ng marahan. Tisay, asan na yung pantalon kong itim? Tisay! Tisay! Ano? Yung pantalon kong itim, nakita mo? Ewan! Tagal ko nang di nasusuot yun eh. Asan na? Wala na akong pantalon oh. Tisay! Tisay! Uy, Tisay! Ano ba? Tawag ka ng tawag, ang ingay-ingay mo! Oy, bakit ka nagagalit? Nagtatanong lang naman ako kung nasan yung pantalon kong... Malay ko sa pantalon mo! Baka naglakad palabas, hanapin mo! Bakit ba ang init ng ulo mo? Masakit ang ulo ko, nahihilo ako! Buntis ka? Sira ulo, nagpatali na ako, no? Baka dahil puyat ka. Ewan ko! Kaya itiko mo muna yung bibig mo, pwede? Lalong sumasama ang pakiramdam ko pag naririnig kita eh. Pasensya na. Mabuti pa ikaw na lang ang magtuloy ng labada ko. Total, ang dami-dami mong hinahanap na damit. Sige, dun sa likuran, halukayin mo yung gabundok na labahan dun. Sige. Huwag ka na magalit. Ako nang bahala. Pahinga ka muna. Ingay-ingay, kita na masama ang pakiramdam ko. Nalabang ko na ba lahat ng kailangan laban? Pangayos na. Teka, anong oras na ba? Parang halian na pala.
Kakain na pala kami ni Tisay. Tisay! Tisay! Kain na tayo ng pananghalian! Tisay! Siya na yun? Baka nasa kwarto. Tisay! Bakit? Halika na, kain na tayo. Ano, kumusta na ba pakiramdam mo? Nahihilo ka pa rin? Oo eh. Hindi ko nga mapaliwanag ano tong nararamdaman ko. Baka dahil sa gutom lang yan. Hindi. Kumain na nga ako ng tinapay. Ano pa bang nararamdaman mo? Bukod sa hilo, nanlalabo din yung mata ko. Baka dahil sa salamin mo. Baka hindi na akma yung grado. Gusto mo magpatingin? Pwede rin. Baka yun nga. Halika na. Tumayo ka na at kumain na tayo tapos pupunta tayo sa bayan ulit. Patignan na natin yung mata mo. Halika. Hawak ka sa akin, ha? Alalayan kita. Hawakan mo ko, ha? Oo naman. Mabigat ako, ha? Alam ko. Ano? Tisay, huwag ka magpabigat. Teka, hindi ko talaga kaya. Iupo mo ko. Balik mo ko sa upuan. Teka. Huwag kang bibitaw. Yano? Anong nangyari? Anong nararamdaman mo? Parang hindi lang yata dahil sa mata ko to. Nagdidilim na yung paligid ng mata ko eh. Parang wala na ako makita. Ano ka mo? Teka, dadaling kita sa ospital ngayon din. Kukunin ko lang yung wallet ko. Antay mo ako. Sa ospital tayo pumunta, ha? Teka. Ha? Ako? May ano ka mo ako? Diabetes po, tita. Sigurado ka, Rodel? Opo, tita. Base po yun sa mga lab tests nyo. Paano nangyari yun? Hindi naman ako mahilig sa matamis. Tita, hindi lang naman po sa matamis na kukuha ang diabetes. Sa overall lifestyle po kasi yon. Tsaka tita, nasa lahi po natin, di ba po? Si Lola Maring, yung nanay nyo po. Si Tita Beauty, meron na din. Tsaka yung isa ko pong tito, high blood na, may diabetes pa. Namamana ba yun? Hindi naman po automatic, meron ka agad kayo. Pero, kumbaga the chances po of acquiring the illness is higher compared sa iba. Sa madaling paliwanag lang po. Anong gamot dyan? Gano'ng katagal? Bale, i-refer kita tita sa ibang doktor ha. Meron kaming doktor dito na expert sa diabetes or karamihan ng patient niya, may diabetes. Siya na lang yung magpapaliwanag sa inyo ng mas malalim pala. Pero, usually kasi tita, lifetime na ang diabetes. At yung magiging lagay nyo, depende kung paano nyo aalagaan ang sarili nyo. Bakit? Nakamamatay ba ang diabetes ha? Hindi naman po. Again, automatic na kamamatay. Pero, pwede po niyang maapektuhan yung halos buong katawan nyo. Diabetes alone will not kill you, pero the complications can. Kapag pinabayaan nyo po yan, hindi nyo binantayan o kinontrol, pwede kayo magkaroon ng ibang sakit. Cardiovascular, pwede kayo ma-heart attack, ma-stroke, kidney failure is also possible. Pwede rin po kayo mabulag, maputulan ng paa, lalo na kapag nagkaroon kayo ng sugat na hindi gumaling. Nagkaroon ng infection. Pwede pong maputol yung body part na yon. Worst case is, pwede rin po kayong magka-cancer. Rodel, tama na. Tignan mo mukha ng tiyahin mo. Namutla na. Okay na. Naintindihan na namin yung mga pwede mangyari. Sino ba yung doktor na sinasabi mo? Gagawin pa kami ng appointment. Kung pwede ngayon na. Nang malaman na namin kung paano gagamutin itong si Tisay. Sige po dito. I-check ko lang po yung schedule ng doktor. Tapos pag may clinic siya today, papalista ko na po kayo. Sige. Bale, dito na lang muna kami? Opo, wala pong problema. Babalikan ko kayo agad. Sige. Rodel, pakidalian ha? Yes po, tito. Ako pong bahala. Pero tito, ngayon pa lang po sasabihin ko na po sa edad ni Tito Tisay, mukhang lifetime na to. Mahabang patience and dedication ang kailangan tito. Hindi lang sa parte ni Tita Tisay, kundi sa mag-aalaga na rin sa kanya, which is kayo.
And based on the cases na na-encounter ko, mas sumahaba ang buhay ng mga may sakit na diabetes kapag may nag-aalaga sa kanila. Alam ko yon, Rodel. Nasa sistema ko ng alagaan si Tisay. May sakit man o wala. Okay po. Sige, tito. I-check ko lang yung doktor. Balik po ako kaagad. Salamat, Rodel, ha? Salamat. Buti na lang, Tisay, may pamangkin ka dito sa ospital na nagtatrabaho. Kahit pa paano, naasikaso tayo kaagad. Ayos ka lang ba dito? Anong gusto mo? Di ka ba nagugutom? Nauuhaw? Bibili kita. Tisay. Tisay. Uy, bakit natulala ka dyan? Sinong hindi matutulala? May sakit ako, Yano. May sakit ako. Ano ka ba? May sakit ka, pero di ka pa mamamatay. Talaga, oh. Yano, yung nanay ko, namatay sa komplikasyon sa atay. Pero ngayon ko lang naalala. Oo nga pala, may diabetes siya kaya siya nagkaganon. At alam mo ba, Yano, 5 taon nung malaman ng nanay kong may diabetes siya. Lumipas lang ang 5 taon, patay na siya. Tisay, ha? Kung ano iniisip mo. Di ka nga mamamatay sa diabetes. Kontrolin lang daw. Narinig mo naman yung sinabi ni Rodel. Mahaba pa nga buhay na may mga diabetes basta tamang alaga lang. Ito talagang babaeng to. Masama agad iniisip mo eh. Mabuti nang alam ko yung malalang sasapitin ko. Kesa naman maliitin ko lang tong sakit na to. Nag-aaral pa yung mga bata, Yano. Gusto kong maabutan yung pagtatapos nila. Alam mo ikaw? Aray! Hoy! Pinatukan mo ba ako? O bakit? Nang matauhan ka. Ang dilim-dilim agad ang iniisip mo eh. Bawal sa'yo ma-stress, baka akala mo. Tisay, hindi pa katapusan ng mundo. Lalabanan natin yung sakit mo. Mabubuhay ka pa ng matagal. Maabutan mo pang hindi lang graduation, kundi kasal at yung mga apo mo. Lahat yun maabutan mo. Akong bahala sa'yo, Tisay. Akong bahala sa'yo. Gagawin ko lahat para hindi mo naman sapitin yung mga masasamang inisip mo. Narinig mo naman si Rodel. Ano sabi niya kanina? Mas humahaba ang buhay ng mga may sakit kapag may nag-aalaga sa kanila. At ako yun, Tisay. Sagot kita. Hindi kita pababayaan. Popoy at Bea, darating at darating talaga ang lahat sa edad na tatamaan tayo ng sakit. Medyo napaagalang talaga ang sa asawa kong si Tisay. Nasa 40s pa lamang kami nang magkaroon siya ng sakit na diabetes. At hindi nga nagbibiro ang pamangking doktor ni Tisay. Hindi simpleng sakit ang diabetes, Popoy at Bea. Para siyang pintuan na kapag ka nagkaroon ka, ay pwede mo nang mabuksan ang kahit anong mga sakit na pwedeng tumama sa iyo, lalo na kapag hindi mo nabantayang maigi. Pwede niyang ma-damage ang mga mata mo, kidneys, puso, kamay, at paa. Sa madaling salita, buong katawan. Kaya naman may mga maintenance na gamot si Tisay. At tuwing gabi bago matulog, kailangan ko siyang saksakan ng insulin. Ako ang kailangang gumawa dahil takot si Tisay sa injection. Lalong hindi niya kayang turukan ng gamot ang sarili niya. At literal, Popoy at Bea, kasama ako kahit saan magpunta ang asawa ko. Mapapalengke o kahit sa parlor pa yan, hindi pa pwedeng maiwan mag-isa ang asawa kong si Tisay. Kasi unpredictable ang mga simptomas ng diabetes. Baka mahilo si Tisay bigla o kaya ay mawalan ng malay. Lifetime na ang gamutan at lifetime na rin ang magiging pag-aalaga ko sa asawa ko. Pero Popoy at Bea, aminin ko, may mga sarili man akong sikreto sa masayang pagsasama ay hindi pa rin maiwasan ang magkamali paminsan-minsan.
masasabi niyo sa resort na to? Ang ganda, di ba? Aba, oo nga no. Kung anong itsura sa picture ay ganun din sa personal. Very good ka, Andoy, ah. Syempre. Minsan lang tayo magkasama at makalayas ng ganito eh. Doon na tayo sa dekalidad pumunta, di ba? Magkano ba dito? Yun lang. Medyo mahal pero nyakang-nyaka naman natin yan. O, paano? Asan yung mga kwarto natin? Tara, punta tayo sa reception. Mag-check-in muna tayo. Sige. Asan ba? Ayun oh, banda doon. Ganda dito. Sariwa ang hangin. Sariwa naman yung hangin sa atin, kaso iba yung hangin bukid sa hangin bundok. Sa bagay. Ito na yung reception. Excuse me. Yes, sir. Hello? Pa-check-in kami, please. Uy, teka. Kilala kita. Andoy, tama? Oo, ikaw yung pinsan ni Beth. Ako nga, Martina. Ayun, tama, Martina. Oy, Yano, Tisay, si Martina pala to. Oh, Martina, kumusta? Aba, long time no see ah. Naku, magkakasama pala kayo. Oy, Tisay, kumusta? Eto, ayos lang. Ikaw, kumusta ka? Bakit ikaw ang nasa reception? Huwag mong sabihin ikaw ang may-ari nitong resort. Nako, hindi naman sa ganon. Sa stepson ko to. Pero tumutulong ako na mag-manage bilang wala naman akong ginagawa sa buhay. Ay, talaga ba? Nako, congrats ka mo. Ang ganda ng resort. Naku, thank you. Karamihan sa nakikita nyo ako ang nagplano. Ganun ba? Ganda. Anyway, kayong tatlo lang? Kung nasa Pinas si Beth, di kasama namin siya. Oo nga pala. Nasa Canada na nga nakatira si Beth. Kami lang muna kasi yung mga anak namin may pasok eh. Ngayon na lang ata kami nagpunta ng resort sa loob ng ilang taon. Naku, maraming salamat at dito nyo napili at dahil dyan, magcha-check-in na kayo, tama? Bibigyan ko kayo ng discount. Oo, salamat Martina. Buti na isipan mo mag-offer. Ako na sana magsasuggest ng discount eh. Hindi ka pa rin nagbabago, Andoy ha? Oo naman. Nagka-wrinkles lang tayo pero tayo pa rin to. Sige, akong bahala sa inyo. Pati dinner nyo, sagot ko na. Pahinga na muna kayo. Enjoy the resort tapos mga 7 p.m. punta kayo sa bar area. Banda dun Doon tayo mag-dinner. Oh, sigurado ka libre? Libre yan? Oo naman, akong bahala. Ano pang gusto nyo? Order lang kayo, sagot ko na. Ay nako Martina, sobra-sobra na yung pagkain pinahanda mo. Okay na kami sa ilang beer pa. Sige lang, Andoy, order ka lang. Ikaw ba, Tisay, wala ka bang gusto? Pansin ko ang konti ng kinain mo tapos puro gulay pa. Ayaw mo bang mag-beer? May wine kami, gusto mo? Ay nako Martina, bawal sa masyadong karne si Tisay eh. Tsaka hindi rin yan pwedeng uminom ng alak eh. Bakit? May diabetes eh. Oh my, naku, mahirap yan. Nakakatakot nga ang diabetes. Kamusta ka naman? Ayos lang naman ako. Normal naman kahit papaano ang buhay. Inaalagaan ko naman yung sarili ko eh. Yang si Yano, hindi rin ako pinapabayaan. Oh, that's good to hear. Naku, may mga kakilala din akong may diabetes. Kung hindi may sakit sa puso, sa atay, wala na. Kinuha na ni Lord. Huwag ka mag-alala, Martina. Malayo pa akong kunin ng Diyos. Palaban yata ako. Oo naman. At bilang panlaban ko sa sakit ko, magpapahinga na ako, ha? Mag-aalas 11 na bawal ako mapuyat at baka tumaas ang sugar ko. Ay, sige, go. Halika na. Ay, hindi, sige lang. Uminom pa kayo na Andoy. Ayos lang ako, matutulog na ako. Oh, sigurado ka? Oo naman. Minsan lang tayo magkasiyahan ng ganito. Sumunod ka na lang pagtapos na kayo. Sige, sabi mo. Good night na sa inyo, ha? Good night, Tisay. See you tomorrow. See you! Paano? Isa pang round? Sige, tara. Naku, hindi ko urungan yan.
Paano ba yan? Tayong dalawa na lang ang natira. Si Andoy ang balis sumuko. Oo nga eh. Nagulat nga ako. Mas malakas pa sa akin uminom yung dati. Well, nagbabago talaga ang lahat kapag nagkakaedad na. Tama ka naman. Ay, sarap talaga uminom ng beer. Tapos pag tingala mo, puro mga bituin makikita mo. Bakit naman? Wala bang ganyan sa inyo? Meron naman. Maraming bituin kaso walang beer. Bawal. Bawal? Bakit bawal? Hindi naman sa bawal. Syempre may sakit yung asawa ko. Sinasabayan ko na lang din yung healthy living niya. Sa bagay. O ikaw ba? Kamusta ka? Well, eto okay naman. Wala ka bang sakit? Ay, naku, wala. Wala pa. Nakakapagod, no? Nakakapagod mag-alaga ng may sakit. Minsan. Nakaka-relate ako kasi yung asawa ko halos bedridden na. Oh, talaga ba? Nasa na siya? Oh, bakit nandito ka pala? Nasa Amerika nagpapagamot. Ayaw niyang samahan ko siya Ando naman daw panganay niyang anak. Pero sobra din yung pag-aalaga ko doon nung nandito pa siya sa Pinas. Daig ko pa ang nurse. Bukod sa nakakapagod physically, nakakapagod din emotionally. Siyempre yung mga may sakit ang iinit ng ulo, kanino nila ibubuhos yun? Di sa ating mga tagabantay nila. Yung asawa ko, kay may sakit o wala, parehas lang yung init ng ulo. Buti nga pinayagan kang magpahinga gaya ngayon. Oo nga Nakakamiss din yung ganito-ganito. Walang inaalala. Kaya lubos-lubusin mo na to. Tung nagiinuman tayo. Minsan lang naman, habang tulog yung asawa mo. Ano, isa pang bote? Teka, anong oras na ba? Konti na lang, 4:00 na. Ay, naku. Minsan lang, ito naman. Last na, huling bote, tapos matulog na tayo. Sige na nga. Ayan. Grabe. Tama na ako. Ang lakas uminom ni Martina. Oh, Tisay, ba't gising ka pa? Gising ka pa o kagigising mo lang? Teka, umiyak ka ba? Puisit ka? Oo. Anong ginawa ko? Galit ka ba? Nag-enjoy ka ba, ha? Nag-enjoy ka? Ha? Nag-enjoy saan? Hinayaan kita uminom, Yano. Binigyan kita ng pagkakataon mag-enjoy. Ikaw naman sinagad-sagad mo talaga. Anong oras na? Mag-aalas 5 na. Teka, Tisay. Wala akong ginawang masama. Uminom lang kami. Kayong dalawa ni Martina. Kaming 3 kasama si Andoy. Hoy! Nakita ko si Andoy pumunta sa kwarto niya bandang 2:30. Pero ikaw, anong ginawa mo? Tinuloy-tuloy mo pa rin makipag-inuman. Nakalimutan mo may asawa ka nag-aantay dito. Nakalimutan mo ngang saksakan ako ng gamot ko Ay, oo nga pala. O ngayon, tanda mo na. Sobrang enjoy na enjoy ka makipag-inuman sa babae. Nakalimutan mo na akong asikasuhin. Hindi ka na nahiya. Wala kang delikadesa. Tisay, pasensya na. Nakalimutan ko yung gamot mo. Pero ano ba naman tawagin mo ako, di ba? Kitang-kita ko nag-e-enjoy ka Tsaka tinignan ko kung maaalala mo ko. Hindi pala. Kasi nga nag-e-enjoy ka. Tapos inabot pa kayong dalawa ng hanggang 5:00. Inumaga ka nakikipag-inuman sa ibang babae. Pasensya na, hindi ko napansin yung oras. Pero wala akong ginawang masama. Nagkukwentuhan lang kami, maniwala ka. Kwentuhan. Kwentuhan, pero yung kamay niya nasa hita mo.
Nasa hita ko? Nasa hita ko ba? Aba, hindi ko napansin. Saya-saya mo, ha? Doon ka kay Andoy matulog. Ayoko makita pagmumukha mong buwisit ka. Iniisip ko kung may sumpay ang Martina na yan eh. Pero parang ikaw yung may sumpay, no? Kasi konting talikod ko lang, nakakalimot ka na. Ay, pasensya na, Tisay. Ewan ko sa'yo. Makakahiya ka. Lumabas ka ng kwarto. Dalian mo. Bago pa tumaas yung sugar ko nang dahil sa'yo. Labas! Inaamin ko, Popoy at Bea, nalingat na naman ako sandali. Minsan lang kasi ako makapagpahinga at makapag-relax nang wala si Tisay. At nung gabing yun, nakala ko ayos lang na isagad ko ang free time ko. Sa sobrang excited kong makapagsaya ay nakalimutan ko ang toka kong saksakan ng gamot ang asawa ko. Isa pa, masyado akong natuwa na makakausap ng ibang babae. Nang makita ko kasi ulit si Martina, parang naalala ko lang bigla ang mga panahong bata-bata pa kami. Pero gaya ng dati, wala akong balak na gumawa ng kalokohan. Medyo nadala lang ng sitwasyon. Kasi sa totoo lang, kapag sobrang tagal na ng pagsasama ng mag-asawa, hindi naman araw-araw nakakaramdam ka ng kilig o ng saya. Kadalasan ay saktu-saktuhan na lang. Kaya kahit papaano, posibleng makagawa ka ng kaunting pagkakamali. Ang importante naman kahit anong pagsubok, basta pareho kayong willing na ayusin ang lahat. Muli na naman akong napaalalahanan kung gaano kabuting babae si Tisay. Dahil sa tuwing nakakagawa ako ng kamalian, ay kayang-kaya niya akong patawarin. At kapag ka nagkukulang nga ako, ay kayang-kaya niya rin akong palampasin. Marami nagsasabi na swerte raw si Tisay sa akin dahil mabait daw ako at mahaba ang pasensya. Ang hindi nila alam, Popoy at Bea, nagtatago lang ako sa likod ni Tisay. Ang totoo, hindi kami tatagal kung hindi dahil sa kanya. Si Tisay ang nagturo sa akin hindi lang kung papaano magmahal ng tama, kundi papaano mamuhay ng wasto. Kung papaano alagaan ang pamilya namin at ang sarili ko. At hindi ako nahihiyang aminin yun sa inyo, Popoy at Bea. Inaamin kong mas matalino at mas magaling sa buhay si Tisay kaysa sa akin. Marco, naligpit mo na ba lahat ng gamit mo? Opo pa. Bali, pakisarado na lang yung mga kahon na yan pa. Hindi ko na dadalhin yung mga yan, pero mabuti nang nakaligpit. In case gusto nyong gamitin tong kwarto ko. Sige, akong bahala. Grabe anak, no? Dati-rati, nahabol lang kita kasi ayaw mo magpasuot ng diaper. Ngayon, ikaw na yung malapit mag-abol ng bata para magsuot ng diaper. Sinabi nyo nga daw kay Anding yung kahapon nung nag-iimpake kami. Mag-iingat kayo doon sa Maynila, ha? Siyempre pa. Marco, ano tong mga bag dito? Ma, yan yung mga hindi ko dadalhin sa bahay namin ni Anding, ha? Ito ba yung mga gusto mong ipamigay? Oo, sana, ma. Sige, ako nang bahala sa mga to. Ma. Okay lang po kayo? Parang matamlay ka, ma. Hindi anak, kasi napuyat yung nanay mo. Balisa kagabi kasi syempre, first time nating magkakalayo simula nung pinanganak ka. Naman syempre bibisita pa rin kami dito. Abay dapat lang, lalo na paglabas ng apo ko. Basta anak, kahit gaano kayo kabisi sa mga trabaho nyo, umuwi-uwi kayo dito ha? Kahit isang beses sa isang buwan. Ay hindi, isang beses kada 2 linggo na lang. Naman, andyan lang yung Maynila, Anong nandyan lang? 4 na oras ang biyahe kaya? Oo, pero hindi dagat ang pagitan natin. Kung hindi kami makapunta,
pwedeng kayo yung dumalaw sa amin. Anytime welcome kayo sa bahay. Sabi mo yan, anak, ha? Siyempre, ma. O ano, wala ka na bang nakalimutan? Mukhang wala naman na po. Paano? Alis na ako pa, ma. Mag-iingat ka sa biyahe, anak, ha? Yes, pa. Bisita ka, ha? Yes, ma. Sige na. Sumakay ka na. Baka gabihin ka pa sa daan. Bye-bye po. Ingat, nak! Thank you, pa. Ano? Anong plano? Gusto mo na ba pumunta ng ospital? Oo. Tara na. Gusto ko nang malaman lahat agad. Para naman makatulog na ako na maayos kahit papano. Sige, kukuha na ako ng tricycle. Bale, it's malignant po. Yung mass sa colon nyo around centimeters na. Kung mass lang siya and hindi malignant. Madali lang po yung operation pero since it's malignant, tapos may diabetes pa kayo, medyo alalay tayo sa mga procedures na dapat natin gawin. For now, yung option po to undergo operation. Pero syempre, pwede pa po natin pag-usapan to together with your doctors po, tita. Pwedeng radiation therapy or chemotherapy. We cannot decide now kasi marami pang tests na kailangan yung gawin to confirm everything. Mamamatay ba ako? May taning na ba ako? Tisay, ayan ka na naman eh. Naku, tita naman. Syempre hindi po. Hindi naman po porke may cancer, death agad ang resulta. Just like diabetes, tita. Tingnan nyo, tamang alaga lang and you'll be okay. Sa cancer, tamang gamutan and you will survive. Wala pa muna yung mga taning-taning na ganyan. Stage 2A pa lang naman po tayo. Relatively curable. Oh, narinig mo yon? Curable daw. Nagagamot, ha? Nagagamot. Siyempre from now on, imamonitor natin lahat sa inyo, tita. Huwag po kayo mag-alala. Nasa probinsya man tayo, magagaling pa rin ang mga doktor natin dito. Pero in case na merong kailangan gawin at wala dito yung facility, we can always refer you sa ibang hospital sa Maynila. Rodel, sabihin mo lang sa amin yung ano mga pwede namin gawin basta mapagaling mo lang si Tisay. Yung pera wag mo alalahanin. Marami akong pwedeng ibenta para makaipon ng pampagamot. Ang importante gumaling si Tisay. Naiintindihan mo? Siyempre po, tito. Alam na alam ko po yan. Trabaho po natin yan. Tita? Tita Tisay. Tita. Ha? Ano yon? Kami pong bahala ni Tito Yano sa inyo, ha? Ang request lang po namin, dapat hindi kayo ma-stress o panghinaan ng loob. Kasi makaka-apekto po yun sa katawan nyo. Basta be positive, be optimistic, at gagaan po ang trabaho namin. Tisay, kumain ka na please. Alam ko masamang balita yung narinig natin. Kaya the more na dapat kumain ka ng maayos. Tsaka dapat sabihin mo na sa mga anak natin. Wag muna. O bakit? Yano, kakakasal lang ng anak mong si Marco. Wala pang 2 linggo. Masayang masaya pa sila. Excited. Ayaw kong sirain yung moment nila. April? Abala yun sa pagre-review para sa bar exam.
Ayaw kong dagdagan yung inaalala nun. Tsaka na lang pagkatapos ng exam niya. O paano? Tayo lang yung nakakaalam. Sa ngayon, oo. Sige, pagbibigyan ko yung gusto mo. Pero hindi pwedeng hindi malaman ng mga anak mo to, ha? Alam ko, Yano. Alam ko. Tisay. Halika nga dito. Bakit ba? Tumayo ka, dali. Tayo na. Halika dito. Yayakapin kita ng mahigpit. Alam ko, natatakot ka. Pero alam ko rin na ayaw mo pang mamatay. Alam ko marami ka pang gustong gawin. At ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, magagawa mo pa rin lahat yon. Tutulungan kita. Kung ayaw mo pang sabihin sa mga bata, abay walang problema. Sanay naman tayo na tayong dalawa lang, hindi ba? Tayo hanggang sa dulo. Kaya naman huwag ka matakot. Nandito ako. Hahatian kita sa sakit, sa hirap. Kahit higit kalahati pa ang ibigay mo sa akin, kakayanin ko yan. Basta ipangako mo lang din, nakakayanin mo rin. Kayanin mo, Tisay. Kayanin mo. Ikaw lamang ang tanging kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako. Mula ngayon hanggang magpakailan pa man. Ikaw lamang. Popoy at Bea, napasulat talaga ako sa inyo dahil gusto kong humingi ng kaunting tulong. Hindi tulong na pinansyal, kundi tulong sa pagdarasal para sa asawa ko. Patuloy naming nilalabanan pareho ang sakit niyang colon cancer. Dala pa rin ito ng pagkakaroon niya ng diabetes. Popoy at Bea at sa mga viewers ninyo, alam kong marami na kayong mga iniisip na problema. Pero nagbabaka sakali lang akong masama nyo sa inyong mga dalangin ang asawa ko. Mahal na mahal ko si Tisay. Kahit malalaki na at may sariling buhay na mga anak namin, kailangan pa rin namin siya. Kailangan ko pa rin siya. May edad na kami, pero kailangan ko pa rin ang kapartner ko sa buhay. Si Tisay lamang ang nagbibigay direksyon sa buhay ko. Hindi pa ako handang maiwan na mag-isa. Hindi pa ako handang mawalan ng pinakamamahal kong asawa. Kaya sana, kahit mabilis lang, kahit saglit, ay maipagdasal ninyo ang asawa kong si Tisay. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa oras para basahin ang sulat ko. Patuloy nawa kayong pagpalain ng poong may kapal. Lubos na gumagalang, Yano. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Tisay.
Mga kapamilya, oras na natin, it's 28 minutes. Makalipas ang 2:00 ng hapon at yan nga po, ang medyo may kabigatan na pagtatapos ng kwento ni Yano. Okay, ang ating letter sender for today, especially para sa kanyang asawa na si Tisay. Ayan. Pero, di ba bago natin puntahan yung mabigat na mga pangyayari sa buhay nila na kinakaharap sa ngayon, di ba, ay nakita naman natin yung makulay na nakaraan. Di ba? Kung papaano nag-umpisa at nagpapatuloy itong kwento ni Yano at ni Tisay as we speak. Di ba? Na talagang meron talagang totoong pagmamahalan, meron talagang forever. 'Di ba? Na wag po tayong mawawala ng pag-asa na hindi natin matatagpuan ang ating forever. 'Di ba? For as long as merong forgiveness, for as long as merong pagtsatsaga, for as long as pinahahalagahan ng pangako para sa bawat isa, lalo na nga sa mag-asawa, 'di ba? Lahat ng mga problema na pwedeng dumating ay malalampasan. 'Di ba? Malalampasan kahit anong klaseng problema po 'yan. Problema sa pagkakamali, 'di ba? Problema sa paglingon sa iba. Sabi nga nitong si Yano kanina, kay Martina, meron talagang isang babae minsan Oo, merong isang tao na lilingunin at lilingunin ng partner natin at kapag ka nangyari yun, ay medyo magseselos tayo. 'Di ba? I find it cute, 'di ba? Na kahit tumanda sila ganun pa rin itong mag-asawa, 'di ba? Pag-aanin natin ng konti ang usapan muna natin bago tayo magtungo dun sa kahilingan ni Yano para sa kanyang asawang si Tisay, 'di ba? Kaya naman mabasa muna ang ilan sa inyong mga mensahe, 'di ba? Yung iba hindi na nakapagbasa, yung iba maraming salamat po sa mga nag-send ng ng prayers, siguro habang pinakikinggan ang kanta kanina, 'di ba? Ang final song natin si Vicente Binay. Ayan yung emoticon na prayer. Ayan si Jodeline Ribaya ay naiyak. Sabi naman ni Oliver Gawat, whatever it takes. Actually, gusto ko yun. Kahit ano pa ang kailanganin, ay sige lang. Laban lang tayo, whatever it takes. Ayan, thank you kaya Yamski De Villa sa pagsisend ng 25 Hong Kong dollars. Sabi niya, sorry na late ako but here's my promise yesterday. Yum yum here. Thank you Yamski. Salamat. Ayan, sabi ni Sere Gonzales naman, naiiyak ako doon sa parte na iniisip pa rin nila yung mga anak nila. Kaya natitiis nila na hindi magsabi ng totoong sitwasyon na kinakaharap na mag-asawa. 'Di ba? I think ganyan ang ganyan ang mga magulang natin. Kasi na-experience ko rin 'yan personally with my mom. Diba, na nagkaroon na ng mga sakit, parang being the youngest, one of the youngest members of the family, diba, bunso ako tapos mga nag-aaral pa kami noon, karamihan sa aming magkakapatid, parang sila na muna sila na muna ang sumasalo, yung tatay ko, yung dalawang ate ko na nakatapos na rin sa pag-aaral, pero kami mga patuloy pa rin sa pag-i-school noon, parang medyo alam niyo yun, hindi mo na sinasabi sa amin, dahil nga pwede makaapekto. 'Di ba? Yung makaapekto sa amin, yung kondisyon ng magulang namin, until such time na hindi na nila kayang itago, 'di ba? At kailangan ng harapin, tsaka lang kami tatawagin. 'Di ba? Kaya maraming salamat po sa mga ganito mag-isip na mga magulang, mga kapatid, na hanggat kayang pasanin, hanggat kayang sambutin, 'di ba, ang mga problema doon sa kanilang level pa lang, 'di ba, hindi na i-distribute pa doon sa mga parang walang kalaban-laban na mga nakababatang miyembro ng pamilya. 'Di ba, sabihin nyo, dapat sabihin, dapat ganito, pero iniisip nga nila yung kapakanan papaano ka nga makapag-aral nga naman ng maigi kung iniisip mo si nanay merong sakit. Ayan, kung merong kang haharapin sa bago mong buhay, katulad nga yung isang anak nila Yano at Tisay, 'di ba? Bago mag-asawa pa lang, syempre medyo marami pang problema, marami pang inaayos yan. Ayaw pa rin nila muna sabihin, kaya pa.
kinakaya muna nila. Ayan, pero sa tingin ko nga by this time alam na rin ng kanilang pamilya. 'Di ba? By this time dahil nga humihingi na sila ng panalangin galing sa atin na mga hindi kakilala, ano pa yung sa kanilang mga pamilya mismo, 'di ba? Kaya be strong. Oo. Sabi ni Tess Estrella, healing prayers for your wife, Yano. How lucky she is to have a husband like you. God bless you. Nakakaiyak na may mga ganitong asawa na sobrang mapagmahal. Palakpakan po natin. Oo. Ang mga asawang tumupad sa kanilang at patuloy na tumutupad sa kanilang pangakuan sa harap ng altar, 'di ba, na through thick and thin, in sickness and in health, 'di ba, to love and to cherish, for richer, for poorer. Yan yung mga pinaghalo-halo ko na. For richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to hold, from this day forward. Ayan, ganyan yung pangakuan no? Sa English. Saludo po kami. Saludo po ako sa inyong mga mag-aasawa na magpasa hanggang ngayon ay tuloy pa rin sa pagmamahal. 'Di ba? Kahit na nagkaroon na ng pilegis, 'di ba? Nagkaroon na ng kulubot sa pagmumukhang asawa, nandyan pa rin. 'Di ba? Hindi na siya kasing ganda noon physically, pero napakaganda pa rin sa iyong paningin. Hindi na siya kasing tikas noon physically, may cane na ngayon. Ayan, meron ng baston, 'di ba? O kaya ay wag naman sana na sa wheelchair na, pero matikas pa rin. You are still our strong man, 'di ba? Yan ho, alam ko at may personal knowledge ako sa mga ganyang mga mag-aasawa na gwapong-gwapo pa rin, gandang-ganda pa rin at nakakatuwa na panoorin, 'di ba? At pagmasdan at makinig sa mga kwento na katulad ng kay Yano at kay Tisay. 'Di ba? Thank you. Salamat po. Sigurado ako marami na inspire ngayon. Gusto ko yung sinabi ni Yano kanina sa kwento niya sa atin, na hindi naman araw-araw ay kikiligin ka sa asawa mo. Hindi naman din araw-araw ay magiging masaya ang pagsasama ninyo. Andiyan ang pagsubok, sisingit ang bayarin sa kuryente, magtataas ang gasolina, 'di ba? Magmamahal ang LPG, katulad na nangyayari ngayon. 'Di ba? Nagtaas na naman yung gasolina ng pagkalaki-laki. Sino ba naman kinikilig ako sa asawa ko. Dahil sa pagtaas ng gasolina. Pero yung pagtingin natin sa isa't isa, hindi kahit na grabe na yung pressure na galing sa labas, pero kapag nakita mo yung asawa mo, nakita mo yung pamilya mo, nai-inspire ka pa rin. 'Di ba? Na magpatuloy. Oo, na magpatuloy at maging in love pa rin, to stay in love. And to stay in that relationship kahit pa medyo nahihirapan sa mga bayarin, sa mga pagkilos ngayon. 'Di ba, may pandemic na, nagtaasan pa ang mga presyo ng kung ano-ano diyan, pero for as long as na-appreciate nyo pa rin ang isa't isa. 'Di ba? Pinatutunayan sa atin ni Yano at ni Tisay na pwedeng-pwede. Kayo ba, sa relationship nyo ngayon, sa gwapo nyong jowa, sa maganda nyong girlfriend ngayon na napaka-sexy, nakikita nyo ba minsan, na-imagine nyo na yung kaseksihan niya ay mawawala? Magkakaroon siya or magbabalik ang baby fats? Mamahalin mo pa rin ba siya? Di ba? O kaya naman ay si Mister medyo antikas ngayon, medyo makukuba na rin sa mga susunod na panahon. Nakikita mo bang mamahalin mo pa rin siya? I mean, aside from the physical attributes, 'di ba? Yung iba pa. Yung iba pa. Kapag ka ba itong malakas mong kumitang asawa ay medyo tumagilid ang hanap buhay, parang si Popoy. 'Di ba? Ay mamahalin mo pa rin ba? 'Di ba? You must show appreciation. You must learn how to show appreciation sa partner. Dahil minsan wala mang mahugot sa bulsa, pero kung nakakahugot pa sa'yo ng appreciation, ay nakakahugot pa ng lakas ng loob sa'yo ang partner mo. Believe you me. Ganun yun. Madalas. Ito, inaamin ko po sa inyo,
sabihin nyo, nako si Popoy kinikwento na naman yung sarili niya. Pero hindi over the past 2 years, siguro nung first year na wala kami sa radyo, siguro hindi ko pa masyado naramdaman, ano? Pero the latter part of last year hanggang ngayon, sabi ko medyo madalas wala akong nabubunot sa bulsa ko. And that is when I appreciate Mrs. Popoy very much. Diba? For taking care of our kids, for taking care of my financial shortcomings. Diba? Na nandun, kung nagkakasakit-sakit pa si Popoy, sa lagay na yan. Oo. Totoo po yan. Kaya ma-appreciate natin sila. Diba? Na mga tumutupad sa kanilang pangako at pahalagahan natin yun. At gantihan. Sabi nga ni kanina, no? Simple lang naman. Gawan mo ng mabuti ang asawa mo, babalik sa iyo ng doble-doble pa yung paggawa mo ng mabuti para sa kanya. 'Di ba? Yun. Ganun lang naman eh. Kasimple na magkaroon ng masayang buhay. Although syempre hindi naman ganun kadali lang yun na sige, gusto mo ng joke. Kahit naman nung mahilig mag-joke si Popoy, kahit nung nagjo-joke, kaya nga sa inyo ako nagjo-joke eh. Kasi kay Mrs. Popoy, hindi bumibenta yung joke ko. Buti kayo, binibili nyo. Salamat po sa mga bumibili. Ayan. Pero ito na muna. Sabi ni Maria Cristina, sobrang ganda ng story for today and I'm praying for Tisay. Ayan, healing and praying for you, Tisay. Ayan, ang hiling ko. Ayan, prayer of healing from Nanjoy. Ayan, si John Ken Ilarde. Ayan, salamat. Angelica Legson, sabi niya nakakaiyak ang story ngayon, Popoy. Mahirap at masakit mawalan ng mahal sa buhay. Kaya hanggat nandyan pa sila, mahalin na natin sila. Huwag kang mag-alala, Kuya Yano. Gagaling din po si Ate Tisay. Pray lang po tayo. Ayan, hashtag ang gwapo nyo po, Popoy. Oh my gosh. Ayan, thank you, Legson. Angelica Legson. Ayan, at pabati na rin ang pamilya Legson and Shelo na lagi nakikinig habang gumagawa ng mga basahan. At ang pamilya Decena at pamilya Funtilar. Ayan, thank you. Ayan, si Noraline Operario, sabi niya, parang ayoko na maging masungit at mataray. Di, tuloy mo lang. Baka magkasakit din kasi ako gaya ni Ate Tisay. Sige ka. Yan sinasabi, char lang. Ayan, pero nakakaiyak yung kwento. Kaya naman, hindi naman lahat na masusungit, matataray, nagkakasakit. Ayan, pero kung nagagalit kayo na merong tamang dahilan, that's fine. But you take care of your heart. Diba? Meron ho tayong tinatawag na, kalma lang. Kalma lang. Hindi naman kailangan lagi magalit Diba? Ayan, pero kapag naggagalit kayo dahil gusto nyo lang magalit, diba? At naggagalit-galitan lang kayo, ayan ho ang mali. Baka hindi ho kayo mamatay sa sakit. Baka mamatay kayo at bigla na lang kayong tambangan dyan. Kung sobrang sungit, sobrang tapang nyo rin naman. Diba? Wag. Diba? Wag. Wag masyado. Wag masyado. Kung kailangan tao lang tayo. Nagagalit tayo. Control. Okay? Sabi naman ulit ni Sergio, napakabait talaga ng Diyos at naniniwala ako na pagkagalingin niya ang asawa mo, Kuya Yano. Ayan. From Paul Santos, prayers for Tisay. Thank you. Sabi ni Maria Cristina, thank you, Yano, for sharing your story. May your wife be healed in Jesus' name. And that's the most powerful name. Diba? Pagka yan ang backer natin, kapag pagagalingin ka in Jesus' name, claim it. Diba? Claim the healing now. Ganun yun. No doubt. Pagagalingin. At syempre, this goes out hindi lang naman kay Yano. Ayan, kundi pati sa mga mag-aasawa ngayon na meron pong mga pinagdaraanan na katulad nitong kay Yano. Sa lahat at maraming mga may karamdaman na mga nakikinig sa atin ngayon, you start claiming yung thought, 'di ba? Yung pag-iisip na merong healing na nangyayari sa katawan mo right now. 'Di ba? Right now. 'Di ba? Isipin mo na meron ng healing, meron ng paggaling. Oo, dahil ikaw ang unang makapagpapagaling. I mean, you tell your body
or you tell your body part na medyo masakit, 'di ba? O merong pinagdaraanan na you are being healed right now, 'di ba? Yan po ang kumbaga law of attraction, 'di ba? Yung i-claim natin na nandyan na, 'di ba? Kita nyo kung iisipin nyo, naku, may masamang mangyayari, parang hindi ako makakabenta ngayon, hindi ako makakabenta, ganyan sa business, hindi ka talaga makakabenta. Oh, 'di ba? Bakit hindi natin baliktarin? Bakit hindi natin baliktarin? 'Di ba? Na yung iba nga iniisip na na lolokohin ako ng boyfriend ko, lolokohin ako ng girlfriend ko. Yun tuloy nangyayari. Kasi yun ang ina-attract mo eh. 'Di ba? Baliktarin natin ngayon. 'Di ba? Na magiging matapat siya sa akin, 'di ba? At ganun din sa mga may karamdaman ngayon, gagaling. Oo, gagaling na ako. Yan din yung pinaniniwalaan ko kasi over the past few weeks, mga kapamilya, parang hindi kagandahan ng pakiramdam ni Popoy. Actually, merong mga pagtatapos ng kwento namin dito, na napapamessage ako sa mga kasamahan ko, kay Bea at kay Sir Makoy na, ako pasensya na medyo wala sa hulog ang lolo nyo. Pero napagod na ako na sumama ang pakiramdam. Okay, napagod na ako na isipin na meron akong marami po akong gamot ngayon na pinapababa rin yung sugar levels natin, pinapababa yung cholesterol levels, bad cholesterol levels natin, yung yung hypertension, yung iba naman kasi sa lahi, pero sabi ko nga kung i-claim ko na ganun, 'di ba? Di magkakasakit na lang talaga ako, pero sabi ko ayoko na. I'm tired of feeling tired. Okay? Nakakapagod na feeling mo ay may sakit ka. Kaya tigilan na natin. 'Di ba? Let's claim yung healing, let's claim yung energy, 'di ba, na pumapasok sa ating positive kind of energy, yung sinasabi ko hindi negative energy ha. Wag yung mga nega. Okay, yung positive. Yan yung papasukin natin at patuloy tayong magdasal. Habang ginagawa rin natin, yung mga bagay para lalo pang humaba ang ating buhay. Kung sinabing malulusog na pagkain ng kainin, iyon ang gawin. Huwag din matigas ang ulo. Diba? Dahil alam ko, maraming mga may sakit ngayon. Ito lang ho ang isa pa dyan, May mga pinagbabawal na, nagdadasal naman. Pero yung mga pinagbabawal na kainin, pinagbabawal na gawin, sige pa rin. Diba? Kaya ikaw talaga ang makakapagpagaling din sa sarili mo with the help of Ayano sa buhay mo. Diba? Yung support system mo, very strong na support system. Kaya naman, be thankful para sa lahat po na merong karamdaman ngayon. Let's claim healing right now and start believing without a doubt. Okay, mga kapamilya, maraming salamat po. Sana patuloy niyong i-share ang kwento natin ito dahil marami tayong learning na mga natutunan. And of course, sa pagtatapos ng ating kwento, sana nga po ay may pagdasal natin kahit sandali lamang, 'di ba, ng taus-puso yung mga kapamilya natin, katulad ni Tisay, at yung mga kamag-anak nyo, kakilala nyo, kaibigan na merong pinagdaraanan na karamdaman sa ngayon. Maliit man yan o medyo malaki ng matinding karamdaman, ipagdasal din po natin sila. Okay, mga kapamilya? At syempre, maraming salamat sa ating mga magagaling na mga dramatista sa ating kwento for today, na bago kayo maapektuhan, sila muna ang nakakadama ng mga kwento natin. Sila mismo nadadala Ayan, si Yano ay ginampanan ni Jag Kama. Thank you, Jag. Ayan, si Tisay naman ay ginampanan ni Kenneth Ancero. Si Andoy, si Warly Alagaw. Si Beth, hindi, mamaya siya. Best actress daw siya Ayan, si Martina. Ang laging pinagseselosan, si Cindy Bacena. Si Utol na Paing, si Dan Capuchon. Ayan, si Doc Rodel, si Chan Palma. Ayan, at syempre si Marco. Lalayo pa ba natin pangalan? Yung anak nila, ni Tisay at ni Yano, ay si Mark Marcos. Maraming salamat. At ang best actress, lagi naman. At saka ang writer ay si DJ Bea, ang budulera.
Thank you. At syempre ang ating editor, si Joko Loco. Mga kapamilya, maraming salamat po sa inyo. Bukas ulit magkarinigan tayo at magkakitaan at magka-staran dito sa Dear MOR, kung saan matutunghayan nyo ang mga kwentong mapagdadamputan nyo talaga ng maraming mga aral sa buhay. Hindi lang puro kilig, hindi lang puro kinig. Ayan, talaga hong makaka-relate kayo dito. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod sa ngalan ni DJ Bea Budulera. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Nagpapaalala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please stay happy.